Alright, covered ng panuntunan ng Commission on Elections, Weng, ang traditional media. Yes, no? of Merong mga course. panuntunan dyan, merong mga dapat na hangganan kung magkano lang ang gagastusin. Tama. Pero nung dumating ang social media, Ay, hindi. medyo gumulumundo ng COMELEC dyan. Gera Patani Ayun yun, di nga, ba? Sa oo. the last few elections, di ba, doon nabuhay ang troll farm, hindi ba? Yan, oo. Nako, Troll eh. army. Totoo Nang yan. walang responsibilidad ang kandidato at mga tao nasa ligot ng pagiging troll. O ngayon, dahil na maghihigpit na po ang COMELEC, malalaman natin yung nitty-gritty na napagkasunduan. Kasama po ng COMELEC ang mga platform na iba't ibang social media. So, pinag-usapan na po ito. May mga hangganan na itatakda ang COMELEC. Ano ba yung mga dapat nating malaman tungkol po sa bagay na yan? Ano ba ang dapat malaman ng mga trollers, Weng? Ginawa nyo ng karir ang paninira ng kandidato, Oo, no? grabe kayo, ha? Huwag ganun. Dami ng style ngayon, ha? Siyempre, si Candidate 1 kukuha ng troll farm. Yes. Si Candidate 2, ganun din. Kukuha din ng troll farm. Away sila. Tirahan sila sa SOCMED. At doon sila lang kumikita. Oo, kaya nga. Imagine mo yung kumikita ka ng paninira ng taong hindi mo kilala. Malaki bayad dyan. Totoo. Totoo lang. Para No, ka nagbi-BPO, di ba? Sinabi mo pa. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia nasa ating linya. Chairman, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Chairman, good morning. Magandang umaga po Sir Joel Mamueng at sa ating mga kababayan, magandang umaga rin po. Kumusta Okay. po yung naging kasunduan ninyo kasama po yung mga nasa likod ng social media platforms na I understand nagkaroon kayo ng pirmahan kahapon? Naku, nakakatuwa naman po yung Meta, kasama yung Facebook dyan at saka yung Google, pati na rin po ang TikTok, nakipagkasunduan sa atin na talagang sila ay magpa-participate at susunod sila sa kung ano man po ang magiging instruction ng Commission on Elections. Tatandaan po natin, itong mga kumpanya na ito ay mga ano po ito Sir Joel Mamueng, ito po yung mga nasa ibang bansa. Pero siyempre meron din silang operation dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Kung kaya medyo kalimitan nahihirapan tayo, lalong-lalo na sa pag-take down, lalong-lalo na sa hindi naman pag-uutos, pero sa pakikiusap sa kanila na i-monitor at ayusin yung mga pinopost ng lahat. Pero dito po nag-commit sila sa atin, Mamueng, Sir Joel, na basta nag-request tayo na ipa-take down, lalong-lalo na yung mga malicious, mga misinformation, disinformation, at fake news, kaagad nila itong aaksyonan. So Okay. magiging frontline ng defense, sorry Joel, Sige. ang frontline ng Sige. depensa dito, Chairman, sa pag-abuso sa paggamit ng social media ay ang COMELEC muna. Kasi kayo yung magsusumbong doon sa mga platform para sabihin na abusado ito, i-take down ninyo. Ganon. Opo, at alam niyo po, ang maganda rin dyan, maliban dyan sa nabanggit niyo po, Ma'am Weng, kahapon kinlarify nung dalawang platforms na sila pala ay ang pulisiya nila, hindi sila tumatanggap ng mga political advertisement. Ayaw po nila. And therefore, doon na lang, at least malaking bagay na yon na hindi po tumatanggap ng political advertisement sila. Kaya lang, sabi namin, paano ko yung post ay Yes. pamumulitika? Paano yung ganyan? Siyempre, sabi nila, nasa COMELEC ngayon. Kung kami ay i-require nila o sasabihan nila na ipa-take down. Yun po ang kagandahan kung bakit kinakailangang magparehistro ang mga kandidato, ang mga political parties, ang mga campaign staff ng kanila pong mga social media accounts. Sapagkat kapag kaya nila nagpo-promote ng candidacy ng isang tao, ay yan po'y pwedeng maging dahilan upang ma-take down yung mismo nakapost nila. Okay. Ito lang, Chairman, nahalata ko lang, ha? Chairman, huwag kayong magagalit. Pero nahalata ko lang po, medyo dumadami na po uban natin. Mukhang marami na tayong problemang inaasikaso. Di ba, Chairman? Mukhang kinakailangan ninyo ng mas matikas. Kumbaga, time is of the essence here, Correct. Oo. Weng, no? Mag-post ka ng kung ilang minuto dyan, kung ilang Naku. views na yan, napakarami Millions na na yan. So makakain. talagang kinakailangan mabilis po tayo sa pag-monitor nito. Meron ba tayong mga At, tao, Chairman? Alam nyo, hindi po ganun kadami ang tao natin, hindi rin ganun kadami ang resources natin. 44,000 candidates ang tumatakbo sa darating na halalan. Sabihin mo na may tig sa 10 yan na social media accounts, kahit pa yung iba dyan fake halimbawa o yung iba ay talagang tunay na accounts. That's 440,000 accounts po, Sir Joel Mamueng. Napakadami. Kung tutuusin, kaya lang, dahil kung kakailanganin namin ng ngayon ng tulong, hindi lamang nitong mga platforms, kung hindi nang practically lahat na kinakailangan katulad ng ginawa natin ng Barangay and SK elections, nare-report ka agad sa amin, na ipapadala ka agad sa amin ang mensahe dahil nga sa siyempre kakulangan po ng tauhan at kakulangan din po ng resources ng Commission on Elections. Alam nyo, Mamueng, Sir Joel, ang pinaka-number 1 natin ditong lalabanan
hindi naman yung mga pinopost lang ng mga politiko, kung hindi yung foreign intervention. Alam nyo, yan talaga ang threat sa kasalukuyan. Pwede magamit ang social media upang ang isang tao ay sirain o isang tao ay pangampanya at ang yung mga nasa likod halimbawa ay foreign entities. Ayan, hindi natin dapat payagan sapagkat ang naghahalal sa ating mga opisyal ay ang mga Pilipino at hindi dapat foreigners. Chairman, ganito, sabi niyo po ay dapat irehistro, di ba, ng kandidato, ng kanilang campaign staff, yung kanilang mga social media accounts. Ilan ang allowed na irehistro ng isang kandidato o ng sino mang involved sa kampanya ng isang individual? Wala po tayong nilagay na limit sapagkat basta nirehistro, wala naman po tayong problema. At kasi nga po, Ma'am Weng, tatandaan din natin ng lahat, wala po kasi tayong social media regulation law in the Philippines. Yan po yung isang talagang naging problema ng Commission ng Election dito sa regulasyon na ito. At dahil po dyan, kapag nilimit natin yung bilang ng kanilang social media accounts, may magkakaproblema po tayo. At in fact, hindi rin namin pwedeng pakialman yung content na pwede pong mailagay ng mga kandidato. Kasi ang importante lang, mamonitor namin kung ano yung kanilang mga nilalagay, pero at the same time, pati rin yung gastos nila sa nagamit ang social media. Paano po kung ang kandidato o campaign staff ay 5 o 10 ang ginawang account, isa lang ang narehistro? Teka muna po, pagkaganyan at lalaman namin account niya yan, napatunayan namin through evidence, meron po kami nakalagay sa aming guidelines na nilabas na pwede silang maharap sa disqualification at ang worst dyan ay kasong kriminal dahil yan po ay hindi pagsunod o pagtalima sa guidelines o patakaran ng Commission on Election. Paano po yung mga trolls? Ay nako, yan po yung kahapon pinag-usapan din natin at talagang tutulong po yung mga social media accounts. Kasi ang sabi namin, ito naman kasi ay eleksyon, ito naman ay kampanya, napaka-iksi naman panahon yan, 45 days lang sa local, 90 days sa national. Sabi natin, siguro naman kung gusto nila tayong questionin sa pagtatanggal natin ng mga ng trolls na yan at matrace natin yung troll farms, makikipag-ugnayan kami sa National Bureau of Investigation at sa PNP upang kaagad na masawata yung mga taong involved dito. Yun. Paano po ang question dito? Sabi niyo walang batas. Anong legal basis? Oo, paano nyo, ano sandigan ninyo? Baka questionin din kayo pag Totoo yan. meron kayong nilimitahan. Sir Joel, Ma'am Weng, kami po handa naman kami laging dali sa Supreme Court. Maganda nga po ito, natetest natin ang lahat paghahanda sa 2028 national and local election na presidential at vice presidential. Dapat ngayon talaga lahat sinusubukan para pagdating sa 2028, plansyado na. Ngayon po, sabi nila walang batas. Tama po, wala tayong social media regulation law in the Philippines. Ang problema nila, nakaligtaan nila, merong Republic Act 9006. Yung Republic Act 9006, ang title po niyan, Fair Elections Act. Ang purpose nga natin ay ensure equal opportunity for all. Walang mayaman, walang mahirap sa pangangampanya. Lahat may pagkakataong maging kandidato, may pagkakataong makapangampanya. Nakalagay po doon. Ang COMELEC ay pwede mag-regulate sa batas na yon ng newspapers, television, radio, and other forms of media. Doon kami medyo ngayon nagkaroon ng butas. Yung other forms of media, kasama dyan ang social media. Kaya lang, hindi po ba great equalizer ang social media kung pagiging equal opportunity ang pag-uusapan sa mga kandidato? Kasi yung mga walang pera, kung may Facebook ka, pwede mo nang ilarga doon yung dyan na kampanya mo. lumalaban. Hindi niyo po napansin, Sir Joel, Ma'am Weng, kung bakit 17 sa 66 na partial list ng ating pong prospective candidates o yung mga aspirants sa Senado ay walang partido, independent candidates. Opo. At yung iba doon, mahihirap talaga, meron pong mangingisda doon Meron pong parang jeepney operator, meron pong basta mahihirap ang kanilang kalagayan. Opo. Pero pinayagan natin dahil alam natin mali yung sinasabi lagi dati na dapat may financial capacity o resources to wage a campaign. Ngayon, hindi na uso yung pupunta ka talaga sa buong bayan, sa buong barangay, sa buong syudad. Ngayon, kahit sa social media, pwede ka na mangampanya. Hindi naman ganun kalaki ang magagastos mo kung ang pag-uusapan ay social media. Iyon. Paano po ikukwentahin ng COMELEC yung gasto sa social media pagdating po doon sa SOSE? Magkano ba alam niyo po. per voter tayo? Chairman, Pagdating magkano? sa Magkano per kung voter? may social media na 3 pesos Meron yata po- per voter. Oo. 5 pesos. 3 pesos to. 3 3 pesos pesos, kapag kami political party. Pag walang political party, 5 piso naman. Pero kasi sa social media, minsan po kasi nagpapa-boost. Sa boosting, meron po yung presyo. At the same time, nalalaman po yan dahil meron pong credit card na ginagamit dyan Number 2, yung platform kahapon, sabi nila, may isa sa mga platforms, meron pala silang parang tinatawag na advertisement
something doon sa kanilang platform na kung saan doon lang nandun yung lahat ng mga political advertisements at pagkatapos naandun din kung magkano ang binayaran ng mismong tao na nagpa-advertise sa kanila. So, didepende kayo sa submission at report ng mga social media platform. Tama po kayo, Ma'am Weng at Sir Joel. At ganun din naman po sa TV, radyo at dyaryo. Opo. Lagi din namang umaasa ang COMELEC sa submission ng mga istasyon ng kontrata at the same time yung mismong mga resibo na binigay po nila sa mga kandidato. Kaya lang, ang mangyayari dito, Weng, magbabantayan yung mga kandidato. O kaya meron ding kandidato na gagawa ng lahat ng paglabag. Oo. Gagawin Tapos isusumbong doon sa Hindi. Talagang tatamnan yung kalaban niyang kandidato at makikita ng COMELEC. Sasabihin naman ng kandidatong ginawa ng kabalbalan, hindi ako gumawa niya yung kalaban ko eh. Paano ba? Wala po yan. Sir Joel, walang pinagkaiba yan, Ma'am Weng, sa mga tarpaulin, campaign material. Yes. Hindi mo na ako nagkabit yan eh. Pag bumukha ko yan, pero hindi ako nagkabit yan. Kinabit ng kalabang. Ayun nga. We will always make presumption. Presumption, ikaw nakikinabang dyan, sa'yo yan. Pa-take down mo, paalis mo. At least malam, may good faith ka. Pero kung pinapabayaan mong naan dyan, porque ikaw ang nakikinabang, abay, napakadali mag-presume ang COMELEC na ito ay sa'yo. Ginawa po natin ng barangay ng SK elections, di ba? Kaya nga po sila nagsusumbungan. Ito nilagay. Ito patanggal o ganyan. Sila ang nagsusumbungan. Nakaka-benepisyo ang COMELEC sa ganyang sumbungan. Dahil kahit paano, natatakot ang bawat isa dahil baka maisumbong ng mga kalaban. Pero malaki maitutulong ng publiko dito sa kampanyang ito, Yes. Chairman. Ano ba? Sige, bigyan ka namin ng ilang segundo siguro makapanawagan sa ating mga kababayan para matulungan naman ng COMELEC sa O pagmamonitor. ibang animal ito, Salamat social po. media campaign eh. Go ahead, Opo. Chairman. Salamat po Sir Joel, Ma'am Weng. Alam niyo po mga kababayan, ang ating pong social media, yan ay napakaganda kung ating gagamitin sa magandang pamamaraan at the same time sa magandang adikain. Subalit sa panahon ng kampanya, tatandaan ng lahat, lalo ng mga kandidato, kayo po ay pribilehiyo lang ang binibigay natin. Hindi naman po absolute na karapatan. Sa paggamit ng social media, kinakailangan responsible tayo. Sa mga mamamayan, huwag kaagad paniniwalaan ang nakalagay sa social media at nakapost dyan. Maaaring yan ay kinukuha lamang ang sentimiento natin, ang ating kalooban, subalit hindi naman pala makatotohanan. Lagi pa rin magbe-verify, lagi pa rin magpa-fact-checking. Maraming salamat po. Thank you, Chairman. Nag-ingat ka. Good morning. Salamat, Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso, sa ating pagbabalik. Hilingan, walang pinoprotektahan.